At gaya ng iyong nabanggit, Mr. Chua, ito nga si Gat Jose Rizal, yung pagtayo niya nitong La Liga Filipina ay he is for a bloodless revolution. Tama po ba? Ganito kasi yan, ano? Si Rizal, medyo nakikita natin na kung minsan ay meron siyang konting alinlangan sa himagsikan. Para sa kanya kasi, hindi niya dinidiscount to. Last resort ito, lalo na kung handa ang mga Pilipino. Kababayan ng ating mga panauhing pagdangal, Benigno S. Aquino III, Pangulo, Republika ng Pilipinas. Kung handa ang mga... Jejomar Binay, Pangalawang Pangulo ng ating bansa. Alfredo Lim, Alkalde ng Lungsod ng Maynila. Alright, as you were saying, yung pinag-uusapan natin, he was for a bloodless revolution. Ito yung last resort niya, yung revolution. Kung handa ng tao, pwede. Pero sabi niya, ayaw niyang dumanak ang dugo na wala namang mangyayari. So sabi niya, subukan muna natin yung mga peaceful ways, no? Subukan muna natin itong magbuo muna tayo ng organisasyon. And I think the 150th year anniversary, siguro abangan natin yung Hunyo, gamitin natin itong pagkakataon na isabuhay yung sinabi ni Rizal na ang pagkabansa ay makikita natin yung pagkabansa ay batay sa kultura at doon sa moral na pagsasama-sama natin mga Pilipino. Nakikita natin ito yung mga kamag-anak, no? Mga descendants ni Dr. Jose Rizal. I was saying kanina na merong organisasyon po ang mga kamag-anak ng mga bayani natin ng himagsikan, no? Nagsama-sama po sila. Nakakatuwa nga kasi sa eskwelahan lagi natin pinagdidebatihan si Rizal, Bonifacio, yung mga ibang bayani natin, no? Pinag-aaway-aaway natin pag minsan. Pero nakakatuwa na yung mga kaanak nila, sama-sama po sila sa isang organisasyon, yung Kaanak 1896. At it's interesting to note na yung La Liga Filipina nga, itong samahan na binuo ni Rizal, ay ito yung parang nagbigay daan sa iba-iba pang mga samahan na nagbunsod ng revolusyon dahil ito ay parang tinuturing na ama ng katipunan. Ganito kasi yan, miyembro ng Katipunan si Andres Bonifacio, ay miyembro ng La Liga Filipina si Andres Bonifacio. Pero 3 days after the founding of the La Liga Filipina, bigla na lang hinuli si Rizal at eventually ipapatapon siya sa dapitan. So July 3 niyang itinatag ang La Liga, July 6 inaresto na siya agad. So July 7, sabi ni Bonifacio, kailangan na nating magkaroon ng isang organisasyon. Ang maganda dito, si Rizal kasi medyo western yung kanyang conceptualization ng kung ano ang bansa. No, yung nation, mayroong civil rights, republika, ganon. Pero si Bonifacio, dala niya yon. Kasi si Bonifacio yung nagbabasa ng mga literatura tungkol dito, French Revolution, the American presidents, no? Pero sinama niya yung inugat niya yung bayan. Kumuha siya ng konsepto mula sa bayan na tayong lahat ay magkakapatid. Kasi sanduguan nung unang panahon, ginagawa na yan. Ang bayan ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsasanduguan ng dato. Ibig sabihin, bawat isa sa atin ay magkakapatid. So si Bonifacio, sinama niya yung kapatiran, sanduguan, at yung mabuting kalooban na nagdudulot ng kaginhawaan. At yun ang tunay na kalayaan. So, sa aking palagay, complementary itong role ni Jose Rizal at ni Andres Bonifacio. Okay, ito nakikita natin, itong monumento para kay Dr. Jose Rizal. Ang nagdisenyo nito ay isang Swiso. Nakakatuwa yan kasi ang nag-design nito, si Dr. Richard Kisling, ay siya ring nagdisenyo ng national monument ng national hero ng Switzerland. So yung pinakasikat na monumento ng national hero ng Switzerland, ang legendary William Tell. Hindi po totoo si William Tell, siya po yung legend, pero bayani po siya sa mga taga-Swiss. So siya po yung national hero nila. Siya rin na nagdisenyo ng monumentong ito. At ang monumentong ito, second placer lamang doon sa international contest na ginawa nila. Italiano yung first prize, pero hindi niya natapos yung kanyang disenyo. Kaya napunta kay Dr. Kisling itong paggawa ng monumento. At dyan po ngayon nahihimlay si Jose Rizal. Pero sana, wag natin ikalat yung maling impormasyon na dyan po sa spot na yan binaril si Jose Rizal. Kasi marami nagsasabi dyan binaril si Jose Rizal. Hindi po, banda rito po, binaril si Jose Rizal sa bandang gilid kung saan nandun yung mga Castrillo sculptures ng pagkamatay. So maling concept pala yun na yan mismo ang spot ng kinatumbahan, no, ng ating pambansang bayani. Mag-uumpisa na po ang departure honors para sa ating Pangulo. Republika ng Pilipinas, punong komandante, Bukbong Sandata ng Pilipinas. Kagalang-galang na Jejomar Binay, pangalawang Pangulo ng ating bansa. Kagalang-galang Alfredo Lim, Alkalde ng Lungsod ng Maynila.
Pasasalamat din kay Direktora Emelita V. Almozara Sesufor na nanungkulang puno ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas. Makikita po natin na papaalis na mula dito sa Rizal Monument ang Rizal Park ang Pangulong Benigno S. Aquino III. Kasama niya nga kanina ang Vice President Jejo Marbinay, maging si AFP Chief of Staff General Ricardo David, at hindi nga namamataan dito si PNP Chief Director General Raul Bacalso. At yan po ang mga simpleng seremonya na taon-taon ay ginaganap dito sa Rizal Park bilang paggulita sa kamatayan ng ating pambansang bayani, na siya namang ayon nga sa ating historical expert na nakausap kasama natin ngayon, na ito ang naghudyat sa mga serye ng pag-aaklas laban sa pananakop ng mga dayuhan dito sa ating bansa. Alright, some more interesting facts about the monument. So hindi dito talagang namatay mismo ang ating pambansang bayani. Pero nandito ba sa monumentong ito ang kanyang mga remains? Oo, nandito sa monumentong ito yung mga buto niya, maliban sa isa. So kung gusto niyo makita ang isang buto ni Dr. Jose Rizal, ang vertebral bone na tinamaan ng bala, bisitahin po natin yung Rizal Shrine sa Fort Santiago. And now, 150th year anniversary ng silang ni Rizal, let's take time to visit the 3 Rizal shrines in the country. The Calamba Shrine, ng birthplace niya, yung Dapitan Shrine kung saan siya na-exile. Itong Fort Santiago, malapit lang sa ating mga taga-Maynila. Sana bisitahin natin ito. Mm-hmm. And paano naman po yung Paco Park? Kasi sa ibang research din, sinasabi na ito rin na dito nalibing si Gato Jose Rizal. Okay, at 7:03, bang, binaril, fuego si Jose Rizal at siya po'y humimlay. At nakakatuwa ito kasi siya po'y dinala doon sa Paco Park dahil nire-refuse ng mga Espanyol na i-grant sa pamilya yung bangkay ni Rizal. Ang bangkay ng isang bayani ay napakamatinding simbolo ito. Nakita natin na nung nilibing si Ninoy Aquino ng 2 milyong tao, dito mismo sa Luneta dumaan yung cortege ni Ninoy Aquino. Doon nagsimula yung series of events na nagdulot ng People Power Revolution. So ano yung nangyari? So tinago sa pamilya Rizal yung bangkay. At sa Paco Park nga ito nilibing. At ang nangyari, hinahanap, namuti sa kakahanap ng libingan ang pamilya Rizal. Pumunta pa sila sa Cementerio del Norte, sa Paang Bundok. Pero hindi nila nahanap. May nagtip lang sa kanila na na mayroong bagong freshly dug grave dito sa Paco Park. At ang ginawa nila, parang binribe nila yung gwardiya. At yung gwardyang ito, nung binribe nila, ay naglagay sila ng bato na nakalagay RPJ. Ito po yung initial si Rizal na patalikod. Upang hindi malaman ng Kastila na nalaman na ng Rizal na nandyan ang bangkay at kunin ulit ito at itago sa kanila. So after 3 years, wala nang mga Espanyol sa Pilipinas, hinukay muli ang bangkay at nilinis. Alam niyo, wala palang kabaong si Jose Rizal nung siya ay nilibing. So parang parang nabastos yung kanyang katawan, At ito'y inilinis, nilagay sa urn at eventually nung 1912 ito ay inilibing diyan sa monumento ni Rizal. If I may, gusto ko sanang makita natin, i-recreate din kung paano nga ba namatay si Jose Rizal kasi important ito dun sa story. Many will remember yung moment ng pagkamatay ni Rizal. Actually, kung titignan mo, mahirap nilang basahin ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo kasi binawal na nga ng mga praile. Kastila pa nakasulat. So Once again, ladies and gentlemen, His Excellency Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines, our guest of honor. Mga kababayan ng Pangulong Benigno S. Aquino III, Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Panoy Bandangan.
sa pagtataas ng watawat at pag-aalay ng bulaklak sa ika-114 na taong paggunita sa kabayanihan ni Katuno. Nakakatuwa, no? Kasi ginugunita natin ang isa sa ating mga pinakakilalang bayani, si Jose Rizal. Ang ating pong Pangulo mismo na papalis na ho ngayon sa ating parke ngayon ay isang anak ng itinuturing ng marami na bayani. No? So sana itong gamitin natin oportunidad na ito na ayun, na tayong lahat, hindi lang ang presidente ang bayani o may dugong bayani. Dapat isipin natin na meron tayong Rizal at Bonifacio. Tayong lahat ay may dugong bayani. Ano? So, siguro para ituloy natin yung kwento, no? Pinili ni Rizal na lumakad. Pwede naman siyang dalhin by carriage, pero kasi yung paglakad may drama yun eh. So, by 6:30, umalis sila sa Fort Santiago, lumakad sila. Alam niyo, lumakad po siya dyan sa may A. Bonifacio Drive. Tapos tinitignan niya yung Ateneo. Sabi niya, yun ba ang Ateneo? Sabi nung paring kasama niya, yung Suita, oo, yan ang Ateneo. Sabi niya ganyan. Ang daming mga masasayang oras na aking inispend dyan kasama ng aking mahal. So, parang nagsesenti pa siya. At bilang pangwakas mensahe mo na lang sa ating mga manonood, gaya nga ng sinabi mo, no, tayong lahat ay pwedeng maging isang bayani. Bilang Vice President ng Philippine Historical Association, ano ang iyong mensahe sa ating mga manonood? Si Jose Rizal, sabi nila, papatayin ka namin ng nakatalikod. So, papatayin ka namin ng nakatalikod dahil pagka bumagsak ka ng nakatalikod, wala kang dangal. No? Dahil namatay kang isang traidor. Pero nung ginawa ni Rizal, siya po ay nakatalikod pa rin sa firing squad. Nung tamaan siya ng bala, ginamit niya ang kanyang isip. No? Ang bala ay ginamit niya upang itulak siya. Upang itulak siya at nang umikot siya at siya'y bumagsak sa lupa, siya po ay nakatingala sa langit. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo, marami pong paghihirap ang mga Pilipino ngayon. Tayo pa rin ay nasa krisis. Bagamat ginagawa ang ating pamahalaan, sana po mauuna muna kasi bago tayo umunlad, mauuna muna bago tayo kumilos para umunlad, kailangan muna natin na magtiwala sa ating sarili. So, sana tulad ni Rizal, magkaroon tayo ng dangal sa ating mga sarili bilang mga Pilipino. At sana po isipin po natin yan sa buong isang taon na isa-celebrate natin ang 150th anniversary ng pagkabuhay at pagkasilang ni Dr. Jose Rizal. Maraming salamat sa iyo, Mr. Charleston Chua, ang Vice President ng Philippine Historical Association. At kanina nga, mga kaibigan, ay natunghayan natin ang simpleng seremonya dito sa Rizal Park sa Maynila, kung saan nagkaroon ng tradisyonal na flag raising and wreath laying ceremonies na pinangunahan ng ating Pangulo, pangalawang Pangulo at Manila Mayor Alfredo Lim. Ito pong mga seremonyang ito ay naganap din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at maging sa ilang monumento ni Rizal sa ibayong dagat, no, sa Japan, sa Madrid. At gaya nga ng sinabi ng ating naging panauhin kanina at historian, tayo pong lahat ay maaaring maging isang Rizal, maging isang bayani. Panatilihin po natin ang pagmamahal sa ating bayan at pagmamahal sa kalayaan. At dito po nagwawakas ang ating special coverage ng National Broadcasting Network sa ika-114 na paggunita sa anibersaryo ng kamatayan at martyrdom ng ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng National Broadcasting Network, ako si Cathy San Gabriel, isang maganda at mapagpalayang umaga po sa inyong lahat.